Hi everyone! I'm Teacher Margie. Pag-usapan natin ang bagong Electronic School Form 7 using the user manual galing sa Bureau of Human Resource and Organization. Ito ay libreng na-download sa link na bit.ly/ESF7. Kung may instances na hindi nyo mabuksan ang SF7 dahil hindi ito compatible, merong mga tips para ma-open ninyo ang macros ninyo. Just follow the steps para mabuksan ninyo ang School Form 7 kung ito man ay nagkakaproblema na buksan ninyo. Paano natin gamitin ang electronic form? Always click the Enabled Editing to open the school form. Kailangan nating lagyan ng mga school information ang nasa bandang itaas. I-double check palagi kung tama ang inilalagay na school information. Pagkatapos malagyan ng mga data ang mga school information, i-click ninyo ang Proceed button. Then, may lalabas na box, then just click OK. Ibig sabihin na save na ang inyong data sa school information. Next is to add personnel. So, sino-sino dito ang dapat nating ilagay sa personnel? Lahat ng personnel sa inyong school. Teachers, school principal, security or utility worker, o kung meron man kayong ADAS or administrative officer, ilagay nyo na rin. Sa part na ito, hinihingi ang TIN number, pero pag wala ang TIN number ng isang personnel, ilagay lamang ang 6-digit school ID ng inyong school at dagdagan ng 3-digit na para sa sequence ID number. For example, sa amin, ang nilagay ko kasi wala siyang TIN number 102227 001. Yun ang inilagay ko na kanyang TIN number kasi wala siyang official na TIN number. Ayan. Pagkatapos mailagay na lahat ng mga school personnel sa inyong school, at huwag kalimutan na ipindot palagi ang Add Personnel para ma-save ang inyong in-input na data. Then, dito naman sa Search a Personnel, pwede nyo nang i-search ang lahat ng in-encode ninyo na school personnel. Just i-click lang ito para ma-add doon sa left side ng template. At makikita nyo rin sa bandang ibaba na right side ang total ng personnel na inilagay ninyo. Kapag lumabas ang box na ito, just click OK. So, ito yung sinasabi ko na nasa left side. Kapag nag-search ka ng personnel, automatic na lalabas ang kanyang TIN, first name, middle name, and last name. So, ang remaining na information ng personnel ay pwede mo nang i-encode. Sa first video ko na in-upload sa YouTube, merong nagtanong sa akin about this first day of service at saka sa new station na first day of service. So, malinaw dito na nakasaad na first day of service, meaning kung ano yung original appointment mo kung kailan ka nag-start sa DepEd. Kung ikaw naman ay inilipat sa new station o bagong trabaho, pwede ninyong ilagay dito ang first day of service ninyo sa bago ninyong school na pinagsaservan. Pero pag hindi ka naman inilipat mula noong na-assign sa'yo ang school na yan, so
pareho lang ang ilalagay na date of first day service. So, kapag wala ka naman na Philippine ID or National ID, pwede mong leave it blank. Huwag kalimutan na ilagay ang eligibility mo. Pumili lamang sa drop-down list. Pag natapos mo na lahat na i-fill out ang personal information ng isang personnel, you can proceed sa kanyang mga subject taught, advisory, ancillary, o kung anong man na nakalagay dito. So, sa column na category, kung anong level yan, kung elementary ka ba, nagsaserve, junior, high school, senior, or kahit na anong nandyan sa drop-down list na applicable sa'yo. Next naman na column is subject or task na ginagawa mo. Kung ikaw ay teacher, pwede kang pumili sa mga subjects. Pag ikaw naman ay admin, pumili ka dyan kung anong category ka. So, dito sa SF7, i-declare lahat ng mga naka-assign sa'yo, lahat ng subjects na ibinigay, ancillary, advisory, o kung ano man na meron na ibinigay sa'yo. So, magre-reflect dapat dito sa School Form 7. Then, next is school level, kung grade 1 ang tinuturuan mo, grade 6 or kinder. Next is section. Kung may advisory ka, syempre lalagyan mo ng section kung ano yung tinuturuan mo. Pero pag ang nakalagay na task is ancillary or administrative, iba naman ang ilalagay dito. Kung ancillary, ilagay mo kung anong coordinatorship ang ibinigay sa'yo. Then next is Monday to Friday, kung hanggang kailan kayo nagtuturo. Syempre Monday to Friday yan. Dito naman ay ilalagay ang inyong oras kung anong oras nyo tinuturo ang subject na inilagay ninyo. So, ang basis po natin dito is class program na ipinasa ninyo. Then, automatic na nagko-compute ang actual minutes or actual teaching na nakalagay. So, hindi nyo na yan lalagyan ng minutes pa kasi automatic na. Then, syempre, huwag kalimutan na i-click ang blue button na Save Edited para mag-save lahat ng mga ginawa ninyo sa encoding. Ito ay ginagawa sa bawat personnel na isinesearch ninyo. So, mano-mano nating inilalagay ang kanilang personal information at saka mga task nila sa bawat personnel na ini-encode ninyo. So, ganun lang ang proseso niya. Paulit-ulit yun na gagawin ninyo hanggang sa matapos nyo lahat ng mga school personnel ninyo at ma-encode lahat. Meron tayong important reminder na nakalagay for non-teaching personnel. Just select administrative or related tasks and encode his or her schedule. So, huwag kalimutan ilagay sa description kung saan siya nag-serve ng kanyang service. Katulad na lang sa school ninyo. So, ang ilalagay na description is yung pangalan ng school ninyo. Katulad na lamang ng security guard or administrative officer or the utility worker. Nakalagay din dito na kapag walang school head na naka-assign sa inyong school, so ang pipiliin is teacher in charge na designation. Huwag kalimutan na ilagay yun sa description niya doon sa column. After encoding lahat ng school personnel, you can now generate the summary. So, i-click lamang yung view na nasa ibandang ibaba para makita ninyo ang summary ng School Form 7 at mag-reflect lahat ng in-encode ninyo. Para makita ninyo ang lahat ng in-encode ninyo doon sa view, i-click ninyo yung auto format. Huwag kalimutan ito kasi pag hindi nyo yan i-click, magiging blanco lamang ang inyong form. So, don't forget to click the blue button na auto format. Saka hintayin ninyo na mag-generate ang inyong mga ginawa.
Sa template, meron tayong delete button. Pero, kailangan nating tignan mabuti, baka mamaya ang mapindot natin is delete all data, mawawala lahat ng mga in-encode ninyo. So, tignan lang. Be sure na tama yung pinipindot. Kung personal lang naman ang ipipindot ninyo na i-delete, i-search nyo lang din, yun lang na personnel ang i-delete ninyo. Kung natapos nyo ng pag-encode ng school personnel, you can save as your file following the correct format. Region muna, underscore, schools division, underscore, yung school ninyo, underscore, at school year na 2023 to 2024. Base sa DepEd Memorandum Number 52, Series of 2023, ang printing ng electronic form shall be legal or legal size. So, dapat meron tayong soft copy na Excel format at saka scan copy duly signed by the school head PDF file. Ito ay isasubmit sa ating division office on or before the 4th Friday from the opening of classes. Sana nakatulong itong video na ito para magawa nyo na rin at maumpisan na ang Electronic School Form 7. Maraming salamat!